Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos ang pagbusisi sa maanumalyang confidential funds ng OBP ni Sara, nagkaroon ng press con itong si Sara Duterte at pinabulaanan niya lahat ng mga binabatong aligasyon laban sa kanya. At dito sinabi niya na naaawa daw siya sa kanyang mga tauhan na kung bakit sila ginigisa sa pagdining na wala naman daw silang kinalaman sa mga nawawalang pera dahil daw ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho. At dagdag pa niya na puro daw pamumulitika lang ang ginagawa ng Kamara laban sa kanya, ayon yan sa mga sinabi ni Sara sa kanyang naging press con. Anyway, pakinggan po natin ang mga sinabi ni Sara Duterte. Kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, naapil ang ilahang trabaho, naapil ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko gubaon maginaimohang pangalan because there's a race, no? So para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila og ilahan kakompetensya sa politika. Pero kani magong mga kauban na po sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili po sila mga political officers. Naanad lang yun ni sila nga magtrabaho. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang mga sinabi ni Sara Duterte na tila sinisisi ang Kamara kung bakit ang ilan sa kanyang mga opisyalis ay nakontempt sa Kamara at ginisa ng husto at pinahiya ng mga kongresista hingil dito sa confidential funds. Anyway, mayroon ring resback or buwelta sa mga paratang ni Sara ang ilang kongresista. Una na dito itong si Congresswoman Franz Castro. So, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Eh siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So, huwag siyang hipokrita. Kahapon kasi ako yung last interpellator. Pero nakita ko kasi for the whole proceedings, mula nung nandoon ako, nakita ko yung talagang pagtatangka talaga ni COS, Attorney Lopez, na magsinungaling, no? And not until na ipinakita ni DS yung mga sulat niya, no, dun sa COA. Kaya talagang meron talaga siyang hibo ng pagsisinungaling. So yun, number 2, hindi ako makapaniwala na si OS siya, hindi niya alam yung gawain ng kanyang mga, kumbaga yung mga nasa ilalim niya, katulad ng SDO. Hindi niya alam, no? At kahit na sinasabi niya, hindi siya pumirma sa travel document, dahil siya naman talaga yung boss, no? As COS, siya dapat ang nakakaalam, alam niya dapat yon. Pangatlo, ayun nga yung sulat niya na nabanggit pa ako doon, na sinasabi niyang parang just for the sake of exposition daw ay ginawa ko yung sa confidential funds. Kaya mukhang mali siya talaga doon, mali sila doon. Kaya nga naglinaw ako doon. So, ang contempt, ang basis ng contempt ko ay yun na nga, no, yung section 11, letter F, yung interference, no, mula noong ni-raise natin yung issue ng confidential fund doon sa budget hearing ng COA, no, dahil nga merong notice of disallowance. So syempre karapatan naman namin, no, karapatan naman ng taong bayan na malaman nila ano ba tong notice of disallowance dito sa 125 million, no, na confidential funds na dapat nga wala siya noon dahil wala naman talagang line item for confidential funds. So, karapatan talaga ng taong bayan na malaman yun, no, yung notice of disallowance na to. Kaya nag-motion ako for subpoena luces tecum para ibigay yung mga document, no? May mga basis naman yung mga sinasabi ko doon. Kaya hindi lang for the sake of expose or whatever na iniisip nilang reason. So, kasama po yung letter niya sa COA na parang pumipigil sa COA na ibigay yung results po ng report sa House.
Yes, isa yun, no? Isa yun doon sa mga rason. Pero sabi ko nga, for the whole proceedings talaga, talagang halatang nagsisinungaling siya, nagtatago sila, nag-evade siya, no? Kaya, nag-culminate na yon doon sa letter na talagang sinasabi naman niya sa letter na di ba sabi niya wala siyang alam sa confidential fund. Pero sa letter, siya nga yung sumagot doon sa audit observation memo ng COA. At siya din yung nagsabi na huwag magbigay ng records or anumang report sa House of Representatives. So ibig sabihin parang sinasabi niya ba baliwalain niyo na lang yung sinasabing ganyan no kasi hindi request yun nabasa ko yung sulat, it is commanding, nakalagay kasi doon should, di ba? Should, para inuutusan mo ang COA na na wag magbigay ng report sa House of Representatives. Mahalaga yun doon sa inquiry, sa probing na ginagawa namin. Kaya talagang 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 napilitan na tayo no na siya, i-detain siya, no? Yun. Ma'am, last na lang from my part. Meron pong statement si Vice President Sara Duterte, pero I think this was before pa na-cite in contempt si Attorney Zulaika. Basically, sinasabi niya po, yung mga kasama niya sa OVP, kung makikita nyo, kawawang-kawawa sila sa pag-persecute sa akin, sa paghabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan, referring to the House hearing po. Well, that is hypocrite. 'Di ba? Parang gusto naman niya talagang gano'n ang maging itsura no kanyang mga staff. She should be there. Siya nga yung dapat na sumagot doon Pero ayaw niyang mag-take oath. Ayaw niyang magsabi ng totoo. 'Di ba? So, yung mga nag-take oath kasi doon, ina-expect talaga natin na magsabi ng totoo. No, ayaw niyang gawin 'yon, kaya yung yung mga staff niya, yung tinawag natin, no? Sila naman yung gumagawa noong mga kumaga dirty works, 'di ba? Doon sa baba. So, tinawag natin, mahalaga doon talaga yung mga nakapirma sa letter, which is si OS talaga, si Attorney Lopez, yung SDO, si Miss Acosta, at saka syempre yung in charge sa accounting, saka yung budgeting. So, mahalaga namang mga tao yun sa baba niya para maliwanagan kami tungkol dito sa report ng COA, no? Sa report ng kung paano ba nagkaroon ng ganyang confidential funds at paano ginamit. So, kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil ginusto niya yan na ang mga staff niya yung isalang. Siya nga yung pinapasalang namin, ayaw niya mag-take oath. So, huwag siyang hipokrita. Okay, guys? Ma'am, follow-up lang si Ian po. Ma'am, si VP Sara hindi pa rin uma-attend doon sa pagdinig ng Committee on Good Government. Sa tingin nyo, darating din yung point na kayo mismo ipapasite in contempt nyo na rin si VP Sara? Depende, no? Kasi may mga under our rules, depende doon sa magiging basihan ng contempt, no? So, kung magsasabi siya ng totoo doon, mabuti para sa taong bayan, di ba? Para sa mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan. So, depende. Oo. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. So, sa ngayon, kung di siya pumunta, mukhang hindi naman na rin siya kailangan. Mahalaga lang yung SDO, yung assistant COS, at saka yung dalawa pa na ipinatawag namin. So, sila na lang siguro yung na magpupuno doon sa kailangan nating mga data. Ayon naman kay Congresswoman Jinky Luistro, dapat daw mismong si Sara Duterte ang sumagot ng lahat ng mga aligasyon laban sa kanya at hindi yung mga staff niya na gisado na sa Kamara. Finally, Congresswoman Luistro, we heard it from the Vice President herself. Ang sinasabi din niya, the biggest challenge for her right now is also how to help her staff amid what's happening there in Congress. How can the Vice President help her staff? I think the best way to help the staff is to stand before the committee and shed light on the issues surrounding the OVP and the DepEd confidential fund. After all, she's the head of the agency.
And all these people are just key officials whom she appointed. As a matter of fact, there's one comment from one of our colleagues. Bakit itong mga career officials mukhang iniwan sa ere? And the person who is the head of the agency, who is supposed to be answerable and responsible for all this, siya yung wala and not ready to answer all the issues which are being alleged with respect to the confidential fund of both offices. Kahit ang House Speaker ng Kamara nagsalita na rin sa pahayag nitong si Sara hinggil dito sa pag-aalala niya sa kanyang mga staff. Ito po ang sagot ni House Speaker Martin Romualdez. Si VP Sara was asked ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon, and she answered, sabi niya naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government dahil nadadamay daw po sila. Di sa dapat pag-proceed. dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explica kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explica, huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yun na lang po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.